na-enjoy ang buhay. Sayang hindi kayo kasama sa Abra. Kasi doon yung muling part ng healing message, hindi ako masyado magpapalalim ng to. Kundi yung pinaka-message na sa akin magagaling ay may apat ang magsasalita. Na ang unang-unang magsasalita ay si brother yung kulang ang paa, Leonard. Tawag sa kanya, One Leg Warrior. Sabi ko, ang title ng kanyang kwan, buhay ay kung kailan panawalan sa kapanagkaroon. Base yun doon sa message. Niingit ko lang kayo baka sakaling sumama kayo. Pangalawa si brother Greg. Meron na, pero binigyan pa. Kasi iniwan ni Greg yung kanyang profession eh. Natagpuan niya yung mas magandang profession. Meron na pero iniwan niya yun. Pangatlo, si Sandy, alibughang anak. Bastardo. At yung kahuli-hulihan, parehas kami ng buhay ng pasimula. Kasi tanong ko nung maliit pa ako, bakit ganito? Bata pa ako, puro na lang hirap. Di na ba kami giginhawa? Si maliit pa ako, bata pa ako, nagtatanong talaga kung may Diyos ba? Kung may Diyos, bakit puro hirap ang inaabot ko? At ang muli magsasalita ko ng Bernard. Ako. So yung kailang topic, isa doon sa pinaka-message. Pagtapos na sila magkwento, una ko, tapos na eh. Yan, doon lang naka-punchline yung highlight kasi mix naman ang crowd. Bakit ko ito sinasabi? Yung inyo po mga patotoo, di ba noong araw, we are in the state of a mess life. Buhay na walang kwenta. Buhay na walang pahalaga. At kung may buhay ka man siguro na maganda, sino ba ang parangalan? Di ba ang ating mga sarili? Diyos ang napararangalan? Hindi eh. Totoo nga lang, pag tayo ay bibigyan, pag di tayo napuri, nagagalit. Kung pag di kasali dyan, sa ano, ba't tinawag yung pag ko? Naghahanap ka talaga ng papu. Siguro, ang ibig ko pong sabihin, noong panahon yun, lagi ang buhay mo na nagpapahayag kung gaano kabuti ang Diyos. Na bago man lang dumating doon yung punto na ikaw ay tumikit ang mata at kunin sa atin. Pag namuhay ka ng mama, ang iyong mo. Pero pag hindi namuhay, ang sasama lang na mahalaga sa Garden of Eden. So that is the Spirit of God. Now, siguro ang mahalagang the greatest evidence, lahat ng tao po ay meron din pong resurrection. Kung paano ipinakitang si Jesus ay muli na buhay, isang pakita, isang patunay na yung tao ay kasama kay Kristo o doon kaya sa isang bagay na gugustuhin. Isang pakita at isang malis. Buhay ka pa, yan yung buhay na ikaw ay tumanggap kay Kristo na meron ka ng bagong buhay. Your own life had been dead. Ipinako sa krus. Kasama ng ating kasalanan, ipinako sa krus. And in the third day, when Christ rose again, nabuhay din tayo kasama niya na may bagong buhay, punong-puno ng pag-asa. Doon ay, it's really isang malaking katotohanan na bago tayong tao, pinanganak tayo muli, Espiritu kasama ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ng ating binasa sa verse 25, sabagat si Kristo'y dapat magharinggan sa malupit niyang lubusang mapasukong kanyang mga kaaway, ang kaluhuli ang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At ang kanyang muling pagkabuhay ay palatandaan na death was conquered. Pero sa totoo lang,
araw-araw dapat tayong namamatay